Bismillahirrahmanirrahim. Mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-aaralan sa maikling oras natin ay patungkol po sa dalawang uri ng shirk at gaano kapanganib ang gawain na shirk. Ayon po sa ating mga ulama, ang pinakamalaking kasalanan sa Islam ay ito ang gawain na shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng shirk o pagtatambal ay yung pagbibigay ng kasama o katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang bagay na nauukol lamang o natatangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad lamang ng kanyang pagkapanginoon, pagkadiyos at sa kanyang mga pangalan at katangian. Pinakauna na nabanggit sa banal na Quran na napakadelikado ang gawain na shirk o pagtatambal ay tunay na hindi patatawarin ng Allah ang sino mang nagkasala ng shirk kapag siya ay inabutan ng kamatayan at hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin ang sino mang magtambal sa kanya, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, at patatawarin niya ang ibang mga kasalanan kung ito ay gustuhin niya. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya na ang tao kahit siya ay makagawa ng kasalanan, siya ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang isang tao na gumawa ng kasalanan na ito ay gawain na shirk o pagtatambal, na hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakadelikado po ang gawaing shirk. Ganun din na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso sa mga tao na gumawa ng shirk at hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sinabi ng Allah, "Innahu may yushrik billah," katotohanan na sino man ang gumawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ipagbabawal sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paraiso, dahil ang nagmamayari ng paraiso ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanyang tahanan ay ang imperno kapag siya ay hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na nabanggit din sa banal na Quran na lahat ng mabubuting gawa ng isang tao kapag siya ay namatay, na siya ay gumawa ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay mawawalang saysay. Subhanallah. Sinabi ng Allah, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashragta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Surah Az-Zumar, na sinabi ng Allah, "Walaqad uhiya ilayk." Ibinabasa iyo ang revelasyon, yung kapahayagan, at ganun din sa mga nauna sa iyo na mga propeta. Ito ay ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino si propeta? Pinakadakilang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero ibinaba pa rin at nagbigay pa rin ng babala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina min qablik, ganun din na ipinahayag sa iyo at sa mga nauna sa iyo, la in asyrakta, kapag ikaw ay gumawa ng pagtatambal, la yahbatanna 'amaluk, tunay na mawawalang saysay ang mga gawain mo. Wala takunan na minal khasirin, at mabibilang ka sa mga talunan. Subhanallah. Kaya sino man ang gumawa ng shirk at hindi nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga charity o anumang mga gawain, mabuting pag-ugali kapag siya ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mawawalang saysay ito. Kaya narapat lamang na pangalagaan natin ang ating pagsamba, lalo na yung tauhid, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at umiwas tayo sa anumang klase ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi sa pang-apat, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Gusto niyo ba na ibalita ko sa inyo, sabihan ko kayo patungkol sa pinakamalaking kasalanan sa Islam? At binanggit niya dito, sinabi ng mga sahaba, "Bala ya Rasulullah." Opo, o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang pinakaunang sinabi, al-isyraku billah. Ibig sabihin ay yung paggawa ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat po sa isang mananampalataya na wag abutan ng kamatayan, maliban na siya ay tunay na mananampalataya
at umiwas sa lahat ng klase ng shirk. Ito man ay malaki o maliit na shirk. Ngayon po ipapasok tayo sa dalawang klase ng shirk. Ang klase ng shirk ay dalawa. Meron pong malaking shirk at mayroong maliit na shirk. Ang malaking shirk o shirkul akbar ay ito po yung mga bagay na ito ay ang pagpapantay ng iba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na nauukol lamang. Ito ay natatangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, katulad ng pagsamba. Hindi po pwede na sumamba tayo sa ibang mga nilikha. Dapat ay sumamba lamang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manalangin, kailangan manalangin lang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magkatay, tayo ay magtiwala. Kailangan ay lahat ng ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pwede na ito ay gawin natin o tinatawag na ipantay natin ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang sumamba sa mga tao, sumamba sa mga imahe, ito ay nakagawa siya ng malaking shirk. Sino man ang mag-alay ng hayop para sa mga jin, para sa mga nilikha, ialay niya ito bilang pagsamba at pagdakila, ito ay gawain na papasok sa malaking shirk. Ganon din yung mga nabanggit ng ating mga ulama sa panahon na maraming mga sinasamba ng mga rebulto, mga santo, mga imahe. Yan ay kapag ang tao nagtiwala siya diyan sa mga bagay na yan, yan po ay tinatawag na malaking shirk na ang tao ay lalabas sa relihiyong Islam kapag hindi siya nagbalik loob sa kasalanan ito. Ang maliit naman na shirk o tinatawag na shirkul asghar, ito ay nasasaad sa Quran o sa hadith na ito ay tinatawag na shirk pero hindi siya umahumantong sa malaking shirk. Halimbawa, ang mga pamahiin. Kung ito ay naniniwala ang tao na ito ay pamamaraan lamang pero ang may kontrol sa lahat ng bagay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang panunumpa maliban kay Allah. Ganun din yung tinatawag na paggamit ng anting-anting. Kung ang paniniwala ng tao ay ang Allah ang nagbibigay ng kapangyarihan pero ito ay pamamaraan lamang. Gumagamit siya ng anting-anting, pamamaraan lamang. So ito ay papasok sa maliit na shirk o maliit na gawain. Ganun din yung riya, yung pakitang tao. Yan ay papasok sa maliit na shirk. Yan po ang dalawang klase, ang malaking shirk at saka ang maliit na shirk. Pero ang pinakamahalaga po sa isang mananampalataya ay dapat siyang mag-ingat. Dahil ang shirk ay ito ay isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam na dapat iwasan ng mananampalataya. Ang pagkakaiba po ng malaking shirk at saka ang maliit na shirk, ang malaking shirk, kapag ito ay ginawa ng tao at hindi siya nagbalik loob dito, ay siya po ay tinatawag na lalabas sa relihiyong Islam. At kapag hindi rin siya nagbalik loob, ay siya ay mananahanan palagi sa imperno at ganun din na mawawalang saysay ang lahat ng kanyang mga gawain. Pero ang maliit na shirk ay hindi po siya lalabas sa Islam. Ganun din na hindi siya mananatili sa imperno at hindi rin masisira ang lahat ng kanyang mga gawain. Pero kaya na nabanggit natin, narapat po sa isang tunay na mananampalataya na anumang klase ng shirk, ito man ay malaki o maliit, narapat po na tayo ay mag-ingat. Pero ang malaking shirk ay mas dapat natin pag-ingatan dahil ito ay lalabas ang tao sa Islam. Mawawala ang kanyang mga mabuting gawa. Kaya narapat po na sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha at huwag gumawa ng anumang klase ng pagtatambal kay Allah upang tayo ay makapasok at tayo ay patawarin ng Allah, kanyang papasukin sa paraiso at tanggapin niya ang ating mga mabubuting gawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.